Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang RevGov, sigaw ng taong bayan at dating Pangulong Rodrigo Duterte payag sa pagdideklara di umano ng revolutionary government. Ito'y ayon kay Attorney Salvador Panelo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tahasan nitong sinabi na nagkausap sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa revolutionary government na gustong mangyari ni Attorney Panelo. Ay walang pagdadalawang isip si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumang-ayon sa kanya. Payag di umano ang dating Pangulo sa pagdedeklara ng revolutionary government. Ito'y ibinahagi ni Attorney Salvador Panelo kaugnay sa paghahanda ng Commission on Election sa nalalapit na 2025 midterm election. Mas pinaliwanag pa ni Attorney Salvador Panelo kung bakit nais nito ng revolutionary government. Ayon sa kanya, ang sistema natin ngayon ng gobyerno ay kontrolado di umano ng Kongreso dahil pati presidente ay nakokontrol na. Dahil sa loob ng revolutionary government, pati legislation power ng Kongreso ay maaring maibigay sa Pangulo at magiging dalawa ang kanyang hahawakan, ang executive power at ang legislative power. Dagdag pa nga ni Attorney Salvador Panelo, sinabi ng Pangulong Duterte na sabihan si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara na di umano ng revolutionary government. Nilinaw pa ni Attorney Panelo na ang probisyon ng saligang batas, ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan proteksyon ng sambayanan o magsilbi. At kung ngayon, sa pagsisilbi mo, sa pagbibigay mo ng proteksyon, ay nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno na nagiging sagabal doon sa tungkulin na inatang sa iyo ng gobyerno at ng estado, ay maaring gumawa ng kaparaanan o pwede kang magdeklara ng batas militar, magdeklara ng revolutionary government. Dahil ayon pa kay Attorney Panelo at dating Pangulong Duterte, maayos na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bansa ngayon. Ngunit tila may mga balakid na kailangan nitong wakasan para mas madali nitong mapamunuan ang ating bansa. Pero ano nga ba ang revolutionary form of government? Ayon sa isang artikulo, ang isang revolutionary republic ay ang pagbuo ng bagong gobyerno pagkatapos buwagin ang isang estado at rehimen. Ito ay nirerepresenta ng mga tao mismo. Mababakante ang lahat ng posisyon ng gobyerno at babango ng isang bagong republika kung saan ang magiging mandato ay para sa tao. Ngunit para sa ibang mga kritiko, ang revolutionary government ay ang magbibigay daan para madaling maimplementa ang mga programa at reforma na ipinaglalaban ng Pangulo. Samantala, matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, payag kami na maging revolutionary government kung ito ay makakabuti sa bansa. Dahil sa kasakiman ng namumuno ng Kongres, dapat mamadaliin na yan. Dahil masigasig ang Kongreso, minamadali na nila ang pag-amyenda ng saligang batas ayon sa kanilang kapakanan. Ang dapat gawin ni PBBM ay patalsikin o alisin sa pwesto ang mga congressmen, senators, cabinet members na may masamang intensyon para lang sa kanilang interes at hindi para sa ikabubuti ng taong bayan.
bayan. Dapat panindigan ni BBM ang mga sinabi niya nang siya ay kumakampanya pa sa pagka-presidente ng Pilipinas. Dapat ganyahin niya si FPRRD na hindi bumaliktad sa kanyang binitawang mga salita. Hindi na kailangan. RevGov, maganda nga ang revolutionary government, kaso lang di naman si Tambaloslos ang problema. Si PBBM din kasi ay problema dahil ang nagpapalakad ay ang asawa niya. Sana lang baguhin ni PBBM ang kanyang sarili para maging maayos ang lahat. Hanggat nakikinig at nakikialam ang asawa niya, kahit anong government, di magiging maayos. RevGov, yan na yata ang solusyon para itigil ang ambisyon ni Tamba na maging Prime Minister ng bansa. Hindi naman ang kapakanan ng taong bayan ang kanilang totoong layunin, kundi ang pansariling interes lamang. Nakakalungkot naman na pati Pangulo nawawala ng kapangyarihan na panguluhan ng bansa. Nasaan na ang mga pangako na pagkakaisa para umunlad ang bayan? Kaya wala tayong pag-asenso dahil patuloy pa rin ang ligasiya ng mga pinunong self-centered at mga gahaman sa kapangyarihan. Tama, dapat mag-RedGov na lang dahil ang gulo ng Kongreso natin. Pati si Pangulong BBM nadadamay sa kanilang pansariling interes. Mukhang kailangan na nga nating mag-revolutionary government dahil overpower na ang Kongreso. Pati Pangulo nadidiktahan na nila. Wala na tuloy kalayaan na gumawa ng kanyang sariling plano para sa ikabubuti ng bansa. Puros kontra na lamang ang Kongreso pag di umaayon sa kanilang gusto. And go. Po, no? 88% ng mga Pilipino ayaw ng tsa-tsa. Wala talaga tayong magagawa kahit na ano pong gawin ninyong propaganda, no? Ito po, rejected po, no? Actually, hindi po tsa-tsa yung nire-reject eh. Ang ko nire-reject dito ng mga Pilipino ay ito pong mismong nag-endorse sa tsa-tsa. Sino ba yung mga nag-endorse niyan? Siyempre, walang iba kundi si Speaker Martin at saka tong ating Pangulo, no? Gustong-gusto nilang baguhin yung saligang batas. Yan po, nagpapasya na po ang tao. Walang amount ng propaganda. Nakakatawa nga, no? Tapos, eto po, yung kapalpakan po sa NAIA. Panibagong kapalpakan sa NAIA, brown out na naman. Kaya maghanda na po kayo. No? Maghanda na po kayo. Naisisi na naman yan sa mga Duterte. Brown out, 3 oras. Sa NAIA Terminal 2. Ang walang kamatayang katwiran na hindi ko na po alam kung ano po ang katwiran nila dyan sa lintik na brownout na yan. Kapit lang kayo at alam na natin ang kasunod niyan. Isisi na naman yan sa mga Duterte. Basta lahat ng kapalpakan, wala mang kaming gawin, at least na isisisi namin sa mga Duterte. Ang mantra, yan po ang gustong mangyari, no? ng mga tao sa gobyerno na lutasin. Kung ano mang problema natin sa Pinas, isisi na lang sa mga Duterte. Ano pa? Yan. Tuloy lang po ang paninira ng mga Duterte. Kaya BP Sara. At nakuha pang pag-resign eh. Unahin ko lang po to, no? Eto, balita po sa AK Asia. Ilang oras pa lang po nakalipas. Chinese President Xi Jinping met with US businessman executive on Wednesday, including Blackstone CEO Stephen Schwarzman, Qualcomm President CEO Cristiano Amon, MGM Resorts International, etc. Ang dami pong minute ng mga negosyante Amerikano. Alam nyo, di ba yan na nakakatawa sa atin eh? Yun pong mga magkakasama po kasi ngayon yung Dilawan, Kakaming, Makabayan, tsaka tong mga Tambaloslos supporters. Wala na pong ginawa kundi ayun po yung China, no? Sa atin dito sa Pilipinas. Na parang kaaway natin China, bawal tayong makipag-deal sa China. Pero sa totoo lang, yung American businessman, sino po ang kinakausap? Correct, si Xi Jinping, no? Ang point ko lang, kahit po yung mga Amerikano, yung Amerikano po na yung mga American business po talaga yung tunay na karibal ng China dito eh, no? Ang Amerika po at ang China ang supposedly magkalaban
No? Eh, wala tayong magagawa kung mahina ang mga signal. Yan, tanggapin na natin. Teka, baka may nakaano ko. Minsan Hindi ko po alam kung paano po. Eh, wala eh. Hindi naman tumitigil sa akin eh. Maganda nga yung signal. Okay. Take 2 tayo. Okay. Yan po, no? Pag-usapan po natin yan. Sa Kawiang Palad, yung mga Chinese, yung nakikita, iba po kasi yung no? Iba po yung salita. Tayo kasi, ang problema kasi sa atin, hindi natin mapaghiwalay yung economic tsaka political, no? Galit na galit yung mga nakaupo ngayon sa China. Di ko alam kung bakit. Ito po yung epekto niyan, no? Dahil gusto natin makipagmatigasan sa China. Kaya expect po natin na tuloy-tuloy ang bombahan, Alam niyo, nakaka-frustrate po pag nasama kayo sa echo chamber nito mga lintik na to. Tinignan ko naman yung engagement nila ng mga nasa Twitter. Wala namang tumutuntong ng libo eh. Kaya lang naapektuhan ka dahil lagi-lagi mo silang napapanood, naapektuhan ka dahil lagi-lagi mo silang nababasa, no? Real talk po. Sa echo chamber ng umuunting mga dilawan, kakamping, tambaluslos at kasama na yung makabayan, parang panay propaganda. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas kasalanan ng mga Duterte, no? Pati yung pambobomba sa atin. Hindi ba natin pwedeng sisihin na direkta ang China? China po ang nambomba, China po. Ibig nyo sabihin, ang China tumatanggap na ng order mula sa mga Duterte? O, bombahin nyo yung mga kababayan namin? Alam nyo po, yung propaganda laban sa mga Duterte, nakukuha lang po yan sa biglaan. No? Mabibigla nyo lang yung mga tao na sasabihin nyo na traitor. Kita nyo? No? Kita po ninyo itong sinasabi nila. Nagkakaisa na sila eh. Nagkaisa na po ang mga Duterte pagdating dito sa West Philippine Sea. Ang tanong, o di okay na, hindi na tayo bobombahin. Kasi traitor na yung mga Duterte. O dalawa lang yan eh. O katwiran niya, kada bobombahin tayo, traitor si mga Duterte. Okay na sa inyo na walang ginagawa yung Pangulo. Kahit bombahin tayo ng bombahin, traitor kasi mga Duterte, yun lang ang katwiran natin lahat. Si Sara Duterte kasi hindi nagsasalita. No? Yun na yan sa kanila eh. Lahat sa kanila, magandang pagkakataon para sa para magpropaganda, no? Lahat sa kanila, panay propaganda. Pero hindi yan yung tunay na mundo. Ang tunay na mundo, eto. No? May brownout sa NAIA, hindi kayang lutasin nang ayaw nyong banatan. Wala na naman. Tahimik lang kayo dyan. Bakit? Paulit-ulit po yan. Nung una, galit na galit. Heads must roll, galit ang mga tao. No? Pag mga bago pa yung pero kitanayan na lang natin. May brownout ba uli? O di magtiis na lang muna yung mga pasahero. Talagang ganun eh. Wala namang gagawin. Wala namang sisibakin. Wala naman eh. Ano ba mangyayari kung nagkaroon ng brownout sa NAIA? Airport po yan. NAIA, International Airport na Ninoy Aquino International Airport. Ano ang gagawin natin? Imbita tayo ng imbita. Punta kayo turista dito sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, sa airport, brownout. Pauuwi bansa nila, maghihintay, brownout. Ano gagawin? Traitor mga Duterte, wala kayong gawin. Isisiyan lahat. Abangan nyo po kung paano po nil-connecta yan sa mga Duterte na naman. Yung brownout na ngayon sa NAIA. Hindi na po yan nakakatuwa sa mga Pilipino. No? Lahat po ng gagawa ninyong kapalpakan, biglang may sumulpot ng mga resort sa Chocolate Hills. Duterte kasi nag-approve niyan. Duterte ang problema yan. Duterte. Malulusutan nyo po yan sa hindi po araw-araw. Yung pagiging inutil ng pamahalaan ngayon, hindi nyo po pwedeng laging isisisiyan sa mga Duterte. Yung mga tao mananawa eh. Okay. At isa po sa mga refleksyon ng pananawa ng tao, yung pangunahin yung kampanya ngayon. Ano po ang kinakampanya
kampanya ng gobyerno ngayon para tayo makaahon sa kahirapan. Chacha, economic chacha. Pangulo ng Pilipinas nagsasalita na chacha, Senate President, lalong-lalo na po yung Speaker of the House. Nireject po ng mga tao. Responding 88%. Alam niyo po ba yung 88%? Siyam sa bawat 10 tinatanong ayaw ng chacha. Sa tingin niyo po ba chacha yung ano? Sa tingin niyo po ba chacha yung inaayawan ng mga tao? Mag-isip kayo. Yung sisi ng sisi sa mga Duterte. Iyan. Yan mismo. Bakit hindi po kayo magiging epektibo? Bakit hindi po kayo paniniwalaan ng mga Pilipino? Alam niyo kung bakit hindi kayo paniniwalaan? Kailanman, magpasawalang hanggan. Naranasan ng mga Pilipino yung pagkakaroon ng presidente na Duterte ang apelyido. Naranasan nila na umaaksyon at hindi naninisi sa dating presidente. Alam nyo, ang dami ng pangulo na ganyan. Yung dalawang pangulo, yung mag-inang Aquino, ipaalala lang uli namin sa inyo. Ganyan na diskarten. Si Cory Actusot, 6 years. Wala naman nag-Cory. Nung buhay na, nung panahon ni Cory. Durug-durug ang ekonomiya, bagsak. Ano lang ang sinasabi ni Cory? 21 years kasi, 20 years kasi mahigit si Marcos na nanungkulan, siya nagpabagsak ng ekonomiya. O dahil tayo, mga nautman tayo, binoto natin yung in-endorse ni Cory. Si Ramos. Wala nangyari, 6 years. Pero, nakalusot si Cory, sinisi lahat kay Marcos Sr. Dumating yung anak, palpak din, si Noynoy, nananalo dahil timing yung pagkamatay ni Cory. Palpak din si Noynoy Aquino. Pero wala rin pong nangyari. Bakit? Sinisi lang ng sinisi ni Noynoy kay Gloria Macapagal. Lahat ng mga kapalpakan ni Noynoy kay Gloria Macapagal sinisisi. Hindi na nakalusot. Sabi ng mga Pilipino, hindi na kayo makakaulit. Kung palpak si Noynoy, hindi na naboto si Marrojas. Endorse niya. Boboto na lang namin tong mukhang sigang mayor ng Davao. Napatahimik daw nito ang Davao. Wala kaming alam eh. Napatahimik daw nito ang Davao. Wala raw drug sa Davao. At papatayin niya to yung mga tulak, drug lords, etc. Naniwala tayo sa pangako ni Pangulong Duterte. At nasobrahan tayo sa galak dahil itong mamang ito, no? Kakaiba sa lahat ng pangulo, pinakamalaraming nagawa. No? Tandaan po, ulitin ko po, pinakamaraming nagawang presidente. Isama nyo na yung tatay ni Junior na nanungkulan ng 20 years. Pinakamarami pa rin nagawa si Pangulong Duterte. Ayan. Tapos lahat ng kapalpakan ng sumunod kay Duterte, isisisi nyo, hindi nyo mauuto yung mga tao. Dahil yung mga tao, buhay pa lahat. No? Yung gusto nyong utuin ngayon, buhay pa kami lahat. Naranasan namin paano manungkulan yung isang presidente na hindi namin ringgan na hindi ko malulutas yan. Kasi kasalanan niya kasalanan niya nung nagdaang pangulo. Kaya wala tayong magagawa diyan. Hindi niyo masisisi. Hindi niyo mapapaniwala yung mga tao na ang may kasalanan ng lahat ng ito ay si Duterte. Ha? Binubomba tayo ng China. Binubomba tayo ng China. Paano naging kasalanan ni Duterte yan? Hindi po maniniwala yung mga tao dyan. Dahil nung panahon niya, wala tayong problema dyan sa West Philippine Sea. Nung panahon ni Pinoy, dakdak ng dakdak, anti-China kami, matapang kami, galit kami sa China. Kinunan ng teritoryo ng China. Pinoy ito May nagawa ba yung katapangan ni Pinoy? Ngayon, anti-China kami, ayaw namin sa China, galit kami sa mga China. Binobombet tayo ng tubig, kada magde-deliver tayo ng supply dyan sa Ayungin, may nagagawa ba? Ayan sinasabi ko, yung Pangulong may nagawa, yung Pangulong hindi natin problema yung China. Sasabi, pro-China utot nyo, hindi nyo na matutukoy sa mga Pilipino.
Naranasan namin yung matinong pamumuno kay Duterte. Hirap na hirap nga kayong pagbintang ang magnanakaw eh. Di ba? Ang dami yung kinakaso, yung mga kaso ng war on drugs, pero walang kaso si Duterte ng pagnanakaw. Huwag nyo sabihin hindi kayo nagkakaso. Ang kaso ni Duterte, panay human rights violation. Pero never siyang kinasuhan sa pagnanakaw. Panay lang salita kayo. Hindi nyo mauto mga tao na lahat na nagaganap na kapalpakan, kagagawan ni Duterte. Okay. Resounding, binasura ang mga Duterte nangangampanya. Ayaw natin sa Chacha. Yung mga Marcos, Tambaluslos, Kakamping, Dilawan, gusto nyo mag-Chacha. Sino binasura ng tao? Actually, hindi binasura yung Chacha. Kayo mismo ang binabasura, yung nangangampanya para sa Chacha. Resounding, siyam sa kada 10 Pilipino. Ayaw ng Chacha. Ayaw na kayong manatili sa pwesto. Kung meron lang nga, no? Ayan mga salita nyo. No? Kung meron ngayon magsasarvey, kung gusto ba nating girahin yung China o hindi. Dalawa lang naman po ang pwede natin gawin sa China eh. It's either kaibiganin natin sila o girahin natin. Wala naman po. Tatlo pala. Asan si Sarte? At tinira ba tayo? May sugatan ba sa atin? Malakas na ba tira sa atin ng water cannon? Bakit wala pang sinasabi si Sara Duterte? Puro kay Sara Duterte, Sara Duterte. Matagal na po natin kinukontra yung China. Kinukundin nga natin. Kinukundin ako ang China. Para manahimik lang si Marcos Tip. Kinukundin ako ang China sa ginagawa nilang pombobomba. Pero matapos yung kundinahin, mamili pa rin kayo eh. Diba? Pagpipilian nyo pa rin, kakaibiganin nyo ba? Makikipag-usap ba kayo? Gusto nyo bang manatili ito na binobomba tayo? Or gusto na nating makipag-usap? Tinatanong nyo rin yung mga Pilipino sa ganyan. Kasi tinatanong nyo lang, sabi nyo, alam nga na maisagot, eto ang tanong nila sa survey. Panlilin lang pa rin eh. Gusto mo, ipagtatanggol mo ba ang Pilipinas laban sa mga dayuhan? Siyempre. Alam nga na maisagot nila, ay hindi ko ipagtatanggol. Tanungin nyo ng direkta. No? Tanungin nyo ng direkta. Gusto nyo bang makipagkaibigan sa China o magkagera tayo ng China? Papiliin nyo. Alam ko po sasagot ng mga Pilipino. Makipag-usap at makipagkaibigan. Simple lang eh. Parang Chacha. Ang dami na po nating inuubos na pera dyan. Ilang hearing na yan. Meron pa silang mga PI. Anong tawag dyan sa PI na nga? Panay-panlilin lang din. Ano sinasabi nila? Pumipirma yung mga tao sa PI. Narinig na natin sa mga tape yan, di ba? Ang sabi nila, putya, itong PI na to, ano to? Ayuda. Yung pipirma rito, makakatanggap ng ayuda. Pirmahan naman. Nung nalaman ng mga tao na ginagago nyo, ayuda-ayuda kayo nalalaman, nga, binasura ngayon. 88%, halos 90%. Alam niyo ibig sabihin na 88%? Siyam sa bawat 10 tinanong, ayaw ng Chacha. Eh ako, maniniwala kayo sa akin, 90% sasabihin, ayaw namin ng digmaan sa China. Wala lang nagtatanong eh. Alam niyo kung bakit ayaw nila itanong? Malalantad sa kanila yung gusto ng tao. Makipag-usap kayo. Hindi yung nakikipagmatigasan. Oh, good news po sa lahat ng makipag-usap. Makikipag-usap na po si Pangulong Marcos sa mga maritime issue natin sa India. Talaga ang galing ng mga timing nyo, no? China tayo may problema, makikipag-usap kayo sa mga maritime natin sa India. Ang galing ng solusyon. Isa pang solusyon nila. Lahat ng mga kakamping, pare-pareho na utak nyo. Baka hindi nagsasalita si BP Sara? Kasi hindi siya si Leni Robredo.
si Leni Robredo, ang daming sinasabi. Bisit na bisit nga tayo kay Leni Robredo noong araw. Na bawat issue may tiyandakdak, wala naman nangyayari. Pag ba nagsalita si BP Sara tungkol dyan, titigil na yung China ng bumomba? Hindi naman eh. Yung iniisip ninyong solusyon, hindi po solusyon. Yung iniisip ninyo, mangampanya, wala naman talaga kayong solusyon eh. Oh, kakamping, dilawan. Kita nyo si Raul. Tira na naman si Raul. Magaganda naman mga sinasabi nyo. Kaya lang hindi po dapat pinagdidebatihan yan eh. Dalawa lang po yan. Kung ikaw presidente, dalawa lang pagpipilian mo sa China. No? Is either titigasan mo, makikipagbobetan ka ng tubig, or makikipag-usap ka. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayo Yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.